Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang video natin ngayon ay tungkol pa rin sa paggawa ng wiring diagram, exercise number 3 tsaka number 4. Standard at tsaka coast three-way switching. Kunin uli natin ang ating wiring diagram exercises sa workbook ng Elementary Circuit Practices. Ito. Puntahan natin ang exercise number 3. Standard three-way switching na merong kasamang single pole switching at saka ang ating coast style na three-way switching. Pareho din ang itsura ng ating conduit plan katulad sa exercise number 3 na may kasamang single pole switching. Kaya lang ang style nito ay coast three-way switching, hindi yung standard. So, tingnan natin sa blackboard. Gagamitin natin itong ating conduit plan para makagawa tayo ng ating tatlong diagram. Ang ating wiring plan, wiring diagram, at saka ladder diagram na ganyan ang maikling definition. Ganun din yung ating mga symbols na ginagamit para sa ating wiring plan. Ito depende sa mga elemento at sa ating wiring diagram halos pareho rin ganito. Para sa ating ladder diagram, ito ang ating single pole switching pattern at saka ito ang ating standard three-way switching pattern. Kaya lang para sa ating exercise number 3 at saka exercise number 4, ganun din. Exercise ulit tayo ng ating three-way switching na may single pole switching. Kaya lang na iba naman ang ating conduit plan. Diyan natin pasusundin ang ating wiring sa ating conduit. Yan ang ating constraint. Saka, pagkakaiba ng exercise number 3 tsaka number 4, yung style ng ating three-way switching. Ang number 3 exercise natin ay standard pa rin na three-way switching. Pero, ang number 4, coast style na three-way switching. Ang pagkakaiba niyan, dito sa ating coast, tatlo ang traveler. Meron tayong traveler na lumalakad dito sa common as well as dun sa dalawang terminal. Tapos itong wire na to na lumalakad sa traveler, nakakabit yung isa sa hot at yung isa sa switch leg. Ito naman na standard, mapapansin niyo yung ating switch, pag yung paddle parehong nakataas, dadaloy ang kuryente. At pag parehong nakababa, dadaloy pa rin ang kuryente. At pag isang nakataas, isang nakababa, wala tayong kuryenteng dadaloy. Baligtad sa ating coast. Pagka isang nakataas, isang nakababa, dadaloy ang kuryente. Dahil magdidikit yung ating traveler sa common sa ating hot terminal at saka sa switch leg terminal. Pag pareho silang nakataas, hindi dadaloy ang kuryente. Mananatili lang na meron tayong voltahe sa itaas. So, yan ang pagkakaiba. Ngayon, unahin natin yung gumawa tayo ng ating mga diagram sa ating standard three-way switching. So, gawin na natin yan. Mula rito sa ating conduit plan, gawin natin ang ating ladder diagram para sa standard three-way switching. So ngayon mula uli sa ating conduit plan ay madali nating magagawa ang ating ladder diagram. Dahil kung mapapansin niyo palaging may pattern ang ating switch, nakakabit siya sa hot wire. At saka yung ating mga ilaw, meron ding observable pattern yan. Meron yang laging nakakabit sa switch leg at saka sa return path pabalik sa ating supply ng kuryente. So, madodrawing na natin mula dito sa ating control line, malalaman natin kung aling switch ang nagko-control sa aling ilaw.
So, unahin natin to, single pole switching. So, kung napanood ninyo yung aking unang dalawang exercise sa wiring diagram, may idea na kayo. Hindi na akong papaliwanag kung paano tayo nakakagawa ng ating ladder diagram. So, ito ang itsura ng ating single pole switching at saka ito ang ating standard. Ganyan. Switch A at switch B, magka-series sila papunta sa light number 2. At series din ang ating switch C sa ilaw na sa ating light number 3. Mula ngayon dito sa ating ladder diagram ay gawin na nating wiring plan ang ating conduit plan. So unahin natin kabitan ng hot wire yung ating three-way switch A at saka single pole switch C. So, lalagyan na natin yan ng hot wire. So, ito. Hot. May junction nga pala ito. So, tuloy-tuloy lang tayo. Wala tayong puputulin dyan sa junction. So, hot. Hanggang makarating tayo sa switch C. Hot. Tsaka hot. Ngayon yung mga ilaw, lagyan natin ng return path. So, meron tayong return, at saka return hanggang sa ating light number 3. So, ang pinakamadali ngayon ay lagyan natin ng switch leg ang light number 3 papunta sa single pole switch. So, ganun lang. Hanggang dyan lang siya. Switch leg C. O, yung traveler naman ang ilagay natin between A and B. So, maglalagay tayo ng ating mga traveler. Dalawang traveler hanggang makarating tayo sa three-way switch B. Traveler. Okay. So, andali ano, tapos kagad yung ating wiring plan. Ang kulang na lang natin ay ang switch leg B mula sa light number 2 papunta sa three-way switch B. So, dito natin ilalagay yan. Switch leg B. So, ito. Switch leg B. O, ayan. Andali. Nagawa na natin ang ating wiring plan. Mula ngayon dito sa ating wiring plan, itong gagamitin natin para makagawa tayo ng ating wiring diagram. Hindi natin magamit yung ladder diagram dahil hindi natin makita yung ating conduit pattern na ganyan. So, exercise lang naman ito eh. Hindi ko alam kung sa actual may ganyan. Pero bilang exercise, tinuturuan tayo kung paano mag-wiring. So, ang constraint natin, yung conduit, dyan natin papapasukin yung ating mga branch circuit. Ito yung ating wiring diagram. Pinaskin ko na kagad dyan ng buo. Kasi, pag dito ko pa iisa-isahin, papakita sa inyo, gagalawang kamay ko, hindi ko mapapakita sa inyo ng unat, ng diretsong ganyan. Pangit ang lalabas, magulo. Mas mabuti itong pinaskin ko na lang ng buo kasi kitang-kita nyo yung maliwanag. Puro diretso ang mga linya. So, pagpasok ng ating dalawang wire sa supply, ito, dalawa o apat. Apat dito, apat din. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa. So, madali. Sa actual, parang ganito ang actual wiring natin. Ito ang ating plano na binabasa para makapag-actual tayo. Pwede rin ito. Yun lang, maguguluhan yung bagito kung may apprentice tayo basta intusan. Mas madaling basahin ito. O ngayon, doon na tayo sa coast three-way switching. So, mula sa ating conduit plan ay
gagawin na natin ang ating ladder diagram, pero coast three-way switching ang ating gagawing ladder diagram. At saka mula dun sa kanina na pinakita kong dalawang klase, yung standard at saka yung coast, ito na i-drawing na natin yung ating coast. So, yung ating control lines ang magsasabi sa atin kung aling ilaw ang kinokontrol ng ating three-way switching at saka kung alin ang single pole. So, 3 sa single pole, 2 sa three-way switching. At mula rito sa ating nagawa na ladder diagram, gagawin na natin yung ating wiring plan. Itong conduit plan, gagawin nating wiring plan. So, ganun ulit, no? Katulad dun sa kaninang exercise sa standard three-way switching. So, yung ating hot at saka yung ating return, ilalagay na natin. Hot sa ating switch, three-way switch A, tsaka sa ating switch C, at saka ang ating return sa light number 2, tsaka number 3, gawin natin yan. So, mabilis na lang yan. So, isang return, isang hot, isang return, isang hot, isang return, isang hot. So, hanggang makarating tayo sa single pole return, hot, return, hot. So, ito may return din. Return. Okay? So, switch leg C na lang ang ating unahin para mabilis. So, switch leg C. Okay. So, switch leg B, unahin natin between three-way switch B at saka light number 2 dito. So, meron tayong switch leg B. Ngayon, sa pagitan ng dalawang three-way switch A at saka B, tatlong wire ang tumatakbo, tatlong traveler. Traveler ng hot, traveler ng switch leg B, at saka traveler ng common. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, tatlong traveler yan. Traveler common, traveler hot, tsaka traveler switch leg B. So, traveler hot, traveler common, traveler switch leg B. Traveler hot, traveler common, traveler switch leg B. Wiring diagram na lang. Gamitin ulit natin ito. Hindi natin magagamit yan ulit dahil sa wala rito, hindi natin makita ang conduit layout. Ngayon, ganun ulit, ano? Sa wiring plan natin, kukunin ang ating wiring diagram. So, mas malinis tingnan ito. Ito ang gulo. At saka, pwede pa tayong magbawas ng dalawang wire dito. Pwede nating i-shortcut yung mga wire dyan. Pero, mahirap mag-troubleshoot pag may repair. So, yan lang, ganyan lang. So, meron tayong 6 na wire sa gitna. 6. Yan o, pag binilang natin, 6. Actually, pwedeng gawin lang nating 4 Pero, yun na nga, ang hirap sa troubleshooting. So, nakita ninyo, bakit wala halos gumagamit ng coast three-way switching? Magulo. Doon lang tayo palagi sa standard. Napakalinis. So, ganyan ang magiging itsura, pero pwede nyo pang i-varian. Ang coast three-way switching, nakikita ko yan, ginagamit sa UK. Merong mga nagbablog. Ganun nila winawiring yung three-way. So, yan. At least, may exercise tayo. Nakita nyo rin yung isang paraan na medyo mas mahirap kaysa sa standard three-way switching. So, again, tapos. Ang susunod, pupunta tayo sa board. Papailawin na natin yung dalawang exercise natin. Kung
nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa video ito, ay mangyaring i-like at mag-subscribe kayo sa aking channel para masubaybayan nyo pa yung iba nating mga video na sinisiguro kong may mapupulot at mapupulot kayo na mga magagamit na mga standard at mga tamang paraan para makapag-install ng kuryente. So maraming salamat sa inyo sa panonood at muli, bye bye.